Isang magandang hapon no sa inyong lahat. Ayan, so sa mga nandito kanina sa Sunday School, may apply natin yung dalawa, yung attention at pagkatapos during the service at yung pagkatapos ay ang aplikasyon pagkatapos po ng ating serbisyo. Muli po, sa ngalan po ng Santo Tomas Reformed Baptist Church ay binabati namin ang bawat isa ng isang mapagpalang araw po ng ating Panginoon. Sa isang interview sa isang babae, tinanong sa kanya kung ano daw yung pinakagusto niyang mangyari sa kanyang buhay dito sa mundong ito. At nakakagulat po ang kanyang naging sagot. At ito ay kumuha ng aking atensyon sapagkat bago ito sa aking pandinig. Ang sabi niya, ang gusto niya ay huwag siyang makalimutan ng tao at palaging banggitin ang kanyang pangalan. Na-curious yung nag-interview at tinanong siya, ano ang ibig mong sabihin? At bakit ganito ang iyong naging ninanais? At ganito ang kanyang naging paliwanag. Naniniwala ako sa kamatayan at sa kabilang buhay. Subalit, ang aking paniniwala kung ano mangyayari sa kinabukasan ay nakasalalay kung paano ka nabuhay sa mundong ito. Naniniwala siya na mayroong dalawang kamatayan. Una, ito yung kapag nalagutan ka ng hiniga, at pangalawa, kapag hindi na nababanggit ang iyong pangalan. Ayon sa kanya, ang ikalawang kamatayan ay kapag ang oras ay dumating na ikaw ay makalimutan na ng mga tao at sa oras na huling banggitin ang pangalan mo, makakaranas ka na ng ikalawang kamatayan. Kaya para sa kanya, gagawin niya ang lahat ng bagay para magkaroon ng pangalan. Gagawin niya ang lahat ng bagay upang siya ay hindi makalimutan. Para sa kanya, ito ang tanging paraan para manatili siya sa isipan ng mga tao at manatili ang kanyang buhay. Kakaiba, di ba? Ang paniniwalang ito. At pinapakinggan ko sa isang Japanese na in-interview. Pero alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi ito totoo. Dahil ang totoo, kahit gaano man ang ating makamit sa mundo, gaano man tayo maalaala ng mga tao, gaano man tayo dakilain sa mundong ito, hindi ito tatayo sa walang hanggan. Ang mga tao ay nagmamalaki sa maraming bagay, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, kakayanan, at maging sa kagandahan. Ang ating lupang katawan ay palaging naghahanap ng papuri sa mga nakakamit natin dito sa mundo. Subalit, ang hindi nalalaman ng mga taong ito, ang paghahangad ng karangalan sa mundo ay laban sa mensahe ng krus ni Kristo. Hindi karangalan ng mundo ang dapat hanapin, lalong-lalo na ng mga Kristiyano, kundi ang karangalan ng krus ni Kristo. Bago tayo magbasa ng ating pong talata ngayong umaga, ngayong hapon, tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O aming Diyos, ang iyong salita na makapangyarihan ay aming pagbubulay-bulayan. O Diyos, ihanda nyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Imulat ang aming mga mata. Bigyan kami ng gising na kalooban at gising na isipan, handang puso na tumanggap ng iyong mga salita. Nawa ngayong araw na ito ay pagpalain kami ng katotohanan na aming mapapakinggan. At kung kami ay merong mga kasama na wala pa kay Jesucristo, nawa ang pangangaral ng mensahe ng krus ni Kristo ay maging maliwanag sa kanila at sila'y umuwi na merong tunay na ebanghelyo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Aniya ko po kayo mga kapatid, nabuksan ng ating mga Biblia at gaya ng aking sinabi kanina, kapag sinabi ng mga ngaral na magbukas, magbukas tayo ng Biblia. Aklat ng Galasya, ang kabanata po ay 6, talatang 11 hanggang 14. Galatians chapter 6, mula verse 11 to verse 14.
At kung nakita na po ninyo sa inyong mga Biblia, nais kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa wikang Filipino. Verse 11. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo na acts ng aking sariling kamay. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo ng mga tuli upang wag lamang silang pagkusigin ng dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat yaon mang nangagtuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan. Ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mangagmapuri sa inyong laman. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa umagitan niya oy ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan. Mga kapatid, binasa po natin ang aklat ng mga ang salita ng Diyos sa aklat ng Galatians chapter 6 verses 11 to 14, naway pagpalain ng Panginoon ng pagbasa at gagawing pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong hapon na karangalan sa mensahe ng krus ni Kristo. Karangalan sa mensahe ng krus ni Kristo. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang bigyan kayo ng maikling background dito sa aklat ng Galatia. Ang aklat po ng Galatia ay isang iglesia na napasok ng maling katuruan. Napasok po sila ng tinatawag na mga Judaizers. Ang mga Judaizers ay mga guro na nagtuturo na kailangang sundin ang batas ni Moses para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Itinuturo nila na kailangan ito para maging ganap ang kaligtasan, lalong-lalo na ng mga hintil na nakukonvert sa Judaism. Kailangan nilang magpatuli na katulad ng mga Hudyo. Pero ang totoo, ang ninanais lamang nilang magpatuli ang mga hintil upang meron silang maipagmapuri sa laman. Ngayon, dahil nalalaman ni Pablo na ganito ang sitwasyon sa iglesia ng Galatia, makikita niyo po dito sa aklat na ito, wala kayong makikita o mababasang anumang pagpapasalamat ni Pablo sa iglesia ng Galatia. Bagkus sa kanyang introduction sa kanyang aklat na ito, ay agad na pananaway. Alam nyo, ang malimit na ginagawa ni Apostol Pablo, babatingan niya muna ang isang iglesia ng may pasasalamat at bago sawayin. Kahit nga ang iglesia ng Corinto na isang problematic na iglesia, ay kanyang binati muna at sinaway. Pero dito sa iglesia ng Galatia, there is something unusual. Wala kayong makikita dito na si Apostol Pablo ay bumati o nagpasalamat sa Diyos sa kanila. Agad ang ginawa ni Pablo ay sinaway niya ang iglesyang ito. At ang dahilan ay dahil ikinumpurmiso ng iglesia ng Galatia ang ebanghelyo. Iniiba nila ang ebanghelyo sa pamagitan ng pagdaragdag dito. Binabaluktot nila ang mensahe ng krus ni Kristo. Kaya dito sa aklat na ito, ipinapakita ni Apostol Pablo kung gaano niya pinapahalagahan ang pangangaral ng tunay na ebanghelyo, ng tunay na mensahe ng krus ni Kristo. At dapat ganun din nating pahalagahan sa ating iglesia ang matapat na pangangaral ng ebanghelyo sa panahong napakarami ng nangangaral ng ibang ebanghelyo. Pag sinabi nating ebanghelyo o gospel, ano ba ang ibig sabihin nito? Sa pinakasimpleng kahulugan, ito ay ang kalooban ng Ama na magligtas ng mga makasalanan sa paraan ng pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung mabuting balita na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sundin ang kalooban ng Ama na iligtas ang mga makasalanan
sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Mga kapatid, kapag mali o ibang ebanghelyo ang tinanggap ng tao, magdudulot ito ng kapahamakan sa kanila. Ganito po yung panganib na kinakaharap ng iglesia ng mga Galasya at ganito rin yung panganib na ating kinakaharap sa ating panahon. Maraming mga iglesia ang nangangaral ng mali at ibang ebanghelyo. Kaya marami ang nadadaya at sa dulo ay napapahamak. Alam niyo po na itong binasa natin ay isa sa pinakamahalagang mga salita na sinabi ng Apostol Pablo. Actually, ito po yung buod mismo ng mensahe ni Pablo dito sa aklat ng mga taga-Galasya. Mapapansin niyo po dito na kung yung ilang bahagi ng mga sulat ni Apostol Pablo ay maaring ipinasulat niya sa isang tao habang kanyang dinidiktahan, etong bahagi na ating sinulat, partikular po yung verse 11 to verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, ito ay kanyang sinulat mismo ng kanyang mga kamay. Sinulat niya ito sa mga malalaking titik. Ang ibig sabihin lamang nito, merong matibay na pagbibigay ng diin si Apostol Pablo patungkol sa Ebanghelyo. Sa ating teksto, idinidiin ni Pablo na walang dapat na ipagmapuri ang mga tao sa laman, sa kanyang sariling kakayanan, bagkus ang dapat na ikarangal ng tao sa kanyang kaligtasan ay ang krus lamang ni Kristo. Kaya sa hapong ito yung mensahe na daladala natin para sa araw na ito. At ito po yun, sa mensahe ng krus ni Kristo, ang karangalan ng mga Kristiyano, hindi sa karangalang iniaalok ng mundo. Ulitin ko po, sa mensahe ng krus ni Kristo, ang karangalan nating mga Kristiyano, hindi sa karangalang iniaalok ng mundo. Pero ang tanong, ano ba yung dapat nating ikarangal sa krus? Alam nyo, sa panahon ng Panginoong Hesus, wala namang anumang kapuri-puri sa krus. Sa Galatians chapter 3 verse 13, ang sabi ni Pablo, sumpain ang bawat mabitin sa punong kahoy. Alam nyo, ang krus noon na instrumento lamang ng kamatayan ng isang masamang tao. Ang krus noon, ito yung tinaguriang pinakamasamang anyo ng parusa ng kamatayan. Kung sa ating panahon, noon ay merong selya elektrika, bitay, lethal injection, sa panahon nila, ang mga Romano, ito yung paraan upang patayin ang mga makasalanan. Ipako sila sa krus. Ayon po sa isang historian o Jewish historian na si Klausner, and I quote, crucifixion is the most terrible and cruel death man has ever devised. Sa panahon nila, ito yung pinakamasamang uri ng kamatayan. If you want to die, mamatay ka sa natural na kamatayan, sa sakit o aksidente. Pero hindi isang mabuting bagay ang mamatay sa krus. Sabi naman ni Cicero, it was the most cruel and shameful of all punishment. Ito yung napakasama. Ito yung nakahihiyang uri ng kamatayan. Siguro lahat tayo pamilyar sa kamatayan ni Jose Rizal. Sa anong paraan siya pinatay? Firing squad. 'Di ba? At hindi ito naging masyadong kahiya-hiya sapagkat marami ang namatay sa ganung paraan. At hindi naman siya nakilala bilang isang napakasamang tao. Pero sa panahon nila, kapag ang isang tao ay ipinako sa krus, ito po'y isang malaking kahihiyan. Pero alam niyo po ba, sa paglipas ng panahon, nag-iba-iba na ang kahulugan ng krus sa maraming tao. Sa panahon ngayon, ang krus ay isa na lamang alahas, palamuti sa katawan, gawa sa kahoy, ginto, pilak, isinasabit sa leeg, sa tenga,
Samantalang ang ilan, itinatato na lang. Sa ilan, nung ako'y bata pa, ang krus ay gamit sa kapangyarihan. Pantaboy ng masamang espiritu. Pantaboy ng mga aswang. Sa ilan, ang krus ay parang simbolo na lamang ng relihiyon. Nakikita natin sa loob ng iglesia o kaya naman sa mga taluktok ng simbahan. At malimit kapag nakita nila ang krus, ang sinasabi nila, Kristiyanong iglesia ito. Pero alam nyo, sa karamihan, ang krus ay wala naman talagang kasaysayan. Alam nyo, merong isang Kristiyanong professor ang nagtuturo sa isang Christian college at minsan sa kanyang klase ay isang binatang Hudyo ang nagtanong. At ang tanong niya sa kanyang guro ay, Guro, ano ba ang napakadakila kay Jesus? Ano ba ang ginawa ni Jesus na napaka-espesyal? Sumagot ang profesor sa kanyang estudyante at sinabi, Anak, inaakala ko na marami kang nalalaman tungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo. At nalalaman mo na si Herod at si Pilato, ang mga matatandang emperador ng Roma, ay nagpapako ng humigit kumulang sa 30,000 na tao sa krus. At bilang isang Hudyo, sumagot ang batang Hudyo at sinabi, Yes sir, tama po yan. Hinamon ngayon ng profesor na ito ang kanyang estudyante. Okay, ganito. Magsasabi ako ng isang pangalan ng ipinako sa krus, tapos magsasabi ka din ng ibang pangalan. Ang sinabi ng kanyang profesor, ang pangalang babanggitin ko ay Jesucristo. Ngayon, magbigay ka ng pangalan ng kahit isa sa 29,999. Matagal na nag-isip ang binatang Hudyo at sa huli ay sumagot at sinabi, Sir, wala akong matandaan na isa pang pangalan na ipinako sa krus. Mga kapatid, kayo po. Any guess? Magbigay kayo ng kahit isang pangalan ng taong ipinako sa krus maliban kay Kristo. Wala kayong malaala? 29,999. Ito po ay isang survey lamang. Ba't napakarami? Pero bakit wala tayong malaala? Gaya tulad nitong lalaking ito. Alam niyo kung bakit? Dahil walang ibang tao na ipinako sa krus na katulad ni Jesucristo. Nag-iisa lamang ang ipinako sa krus na tumatak sa kasaysayan. Iisa lamang ang pinako sa krus na namatay, inilibing at muling nabuhay para bayaran ng kasalanan. At yun ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Dahil kay Kristo nabago ang mukha ng krus. Kung noon ito ay simbolo ng kasalanan, ito ngayon ay simbolo ng kapatawaran. Kung noon ito ay simbolo ng pagkatalo, ito ngayon ay simbolo ng katagumpayan. Kung noon ito ay simbolo ng kamatayan, ngayon ito ay simbolo ng buhay na walang hanggan. Kung noon ito ay simbolo ng pagkamuhi, ngayon ito ay simbolo ng pag-ibig. Kung noon ito ay simbolo ng kahihiyan, ito ngayon ay simbolo ng karangalan. Ang krus ni Kristo ang natatanging paraan ng ating kaligtasan. At sa hapong ito mula sa ating teksto, dalawang bagay po ang ating titingnan sa mensahe ng krus ni Kristo. Una, ang mensahe ng krus ni Kristo ay hindi nakakaakit sa mundo. Pangalawa, dahil sa mensahe ng krus ni Kristo, hindi na maaakit ang mga Kristiyano sa mundo. Itong dalawang bagay na ito ang ating pag-aralan. Una, ang mensahe ng krus ni Kristo ay hindi nakakaakit sa mundo. Balikan natin yung Galatians chapter 6, verses 12 and verse 13. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang wag lamang siyang pag-usigin ng dahil sa krus ni Kristo.
sapagkat siya unmang nangagpatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nila kayong ipatuli upang sila'y magmapuri sa inyong laman. Alam nyo, merong gustong ipagmapuri sa laman ang mga bulaang tagapagturo. Nais nila na magmukhang banal at maging kaaya-aya sa harap ng mga tao. Pero hindi nila to ginagawa dahil gusto nila talagang ipakita yung kanilang pagmamalasakit. Gusto lamang nilang makumbinsi ang mga hintil na sumunod sa kautusan upang magpakita ng tila katagumpayan sa kanilang ministeryo. Pagpapaimbabaw lamang ito sapagkat si mismong si Pablo ang nagsabi na sila mismong nagsasabing magpatuli, hindi nila ginagawa yung mismong kautusan. Pero ano niyo ba talaga kung ano yung pinakadahilan kung bakit nila ginagawa ito? Ang sabi po ng verse 12, ginagawa nila ito para hindi sila usigin ng dahil sa krus ni Kristo. Ang tanong, bakit? Bakit ba sila natatakot na ipangaral ang totoong mensahe ng krus ni Kristo? Ang sagot, dahil hindi ito nakakaakit sa mga Hudyo. Hindi nakaaakit sa mga Hudyo ang mensahe ng krus ni Kristo. Bakit? Dahil hindi nakakaakit sa mga Hudyo na manampalataya ka lamang kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Para sa mga Hudyo, kailangan mong sumunod sa batas ni Moses para ikaw ay maligtas. At kapag ikaw ay isang hintil na gustong ma-proselyte o lumipat mula sa pagiging hintil patungo sa pagiging Hudyo at para maging ganap ang kaligtasan mo, kinakailangan mong magpatuli. Alam niyo po, ang bayan ng Israel ay kilala bilang isang bansang tuli. At kapag ikaw ay isang hintil, para ikaw ay mapabilang dito, kailangan magpatuli ka. At ito yung sinasabi nila. Para maging ganap ang kaligtasan ng mga hindi Hudyo, kailangan mong magpatuli muna ayon sa batas ni Moses. At kapag ginawa mo ito, doon lamang magiging ganap ang iyong kaligtasan. So in short, kulang ang kaligtasan mo kahit sumampalataya ka kay Kristo kung hindi ka magpapatuli. Yan ang itinuturo ng Judaizer. Pero sinaway sila ni Pablo. Dahil para kay Pablo, sapat na ang krus ni Kristo para sa kaligtasan ng mga Hudyo at maging ng mga hintil. Hindi na kailangan ng gawa ng tao ang pagsunod sa batas ng mga Hudyo para maligtas ang isang tao. Alam niyo mga kapatid, ganito. Ang dalang doktrina naman ng mga Judaizers ay si Kristo din. Hindi naman nila itinatatuwa si Jesus. Kaya lang para sa kanila, kulang pa ang ginawa ni Jesus. Kaya idinadagdag nila ang batas ni Moses. Ganito po ang mukha ng relihiyon ng mundo. Bagamat daladala nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, binabago nila ang ebanghelyo. Dinadagdagan, binabawasan, binabaluktot, pinabababaw ang mensahe ng krus ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang ganitong mensahe ang nakakaakit sa mundo. Yung ipahayag mo na mabuti ang isang tao, dagdag na lamang ang ginawa ni Kristo. Pero ganito po, yung mensaheng sinasaway ni Pablo. Ganito yung mensaheng dapat nating sinasaway. Ganito yung mensaheng dapat nating tinatanggihan. Ang mensaheng nagdaragdag sa ebanghelyo. Ang tanong natin, ano ba yung mensahe ng krus? Bakit ayaw itong tanggapin ng mundo? Ano yung mensahe ng krus? Bakit ayaw itong tanggapin ng mga Hudyo? Ang sagot,
Ang mensahe ng krus ay makasalanan ka. Hindi ka maliligtas sa iyong mabuting gawa. Hindi ka maliligtas sa pagsunod sa batas. Wala kang maiaambag sa iyong kaligtasan. Wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. Wala kang anumang taglay na kabutihan. Nung ipinanganak ka, hindi ka ipinanganak na munting anghel. Ipinanganak kang munting demonyo. Ipinaglihi ka sa kasalanan. Ipinanganak ka sa pamilya ng kaaway. Ang iyong ama ay si Satanas. Kaya hinatulan ka ng Diyos at mapapahama ka sa impyerno. Ang mensahe ng krus, ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa pagsunod sa batas ng tao, o sa gawa ng tao, o sa kakayanan ng tao, o sa relihiyon ng tao. Sa halip ang mensahe ng krus, ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Kristo. Sa ginawa at tinapos na gawa ni Kristo. Pakinggan nyo ang sabi ng Roma chapter 5 verses 8 to 10. Romans 5, 8 to 10. Datapwat ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangaligtas tayo sa galit sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Mga kapatid, ito yung mensahe ng krus. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi nung mabait ka, hindi nung masunurin ka, hindi nung relihiyoso ka. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo upang maging pangbayad sala. Pinawalang sala tayo sa magitan ng paghahandog ni Kristo. Naligtas tayo sa galit ng Diyos nang dahil sa dugo ni Kristo na ipagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ni Jesucristo. Yan ang mensahe ng krus ni Kristo. Pero ayaw ito natanggapin ng mga tao. Hindi ito nakakaakit sa tao. Para sa mga Hudyo, ito ay isang katitisuran, at sa mga hintil, ito ay isang kamangmangan. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Datapwat ang aming ipinapangaral ay si Kristo na napako sa krus. Nasa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga hintil ay kamangmangan. Bakit pa ganun ang sinabi ni Pablo? Bakit daw natitisod ang mga Hudyo sa ebanghelyo ni Kristo, sa krus ni Kristo, at nagiging kamangmangan sa mga hintil? Itong sagot. Una, katitisuran to sa mga hintil dahil inaalis ng krus ni Kristo ang tao sa ilalim ng batas na siyang pinagkakatiwalaan ng mga Hudyo. Mga kapatid, ilagay niyo muna ang inyong isip sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay pinalaki sa paniniwala na ang pagsunod sa batas ang tanging paraan ng kaligtasan. Alam niyo, ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseyo, sila po'y napakahigpit sa batas. Marami silang mga ginagawang batas na kailangan mong masunod, at kapag hindi mo to nasunod, hindi ka tatanggapin ng Diyos sa langit. Hindi nila matanggap na ang krus ni Kristo ay nag-aalis ng lahat ng gawa ng tao. Hindi mo pwede yun. It cannot be. Alam niyo, kahit sa ating panahon, maraming ganyang mga tao. Pag sinabi mo ang tanging paraan para maligtas ay manampalataya ka lamang kay Jesucristo, ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin. Dahil nasa isip nila at nasa puso nila ang paggawa ng kabutihan. Kaya tingnan niyo yung mga tao, kahit sabihin mo ang tanging paraan ng kaligtasan ay sa Jesus lamang, anong ginagawa?
Tinatalikuran, tinatanggihan. Pansinin niyo yung mga tao. Kapag pinangaralan mo ng Ebanghelyo, hindi na bumabalik. Bakit? Dahil ayaw nilang tanggapin ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Jesus lamang. Kapag sila'y hindi sumampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin nun, sinasampalataya na nila ang sarili nilang gawa. Bakit natitisod ang mga Hudyo? Dahil hindi nila kayang tanggapin na ang Mesiyas ay mahina at namatay sa kamay ng mga walang Diyos na Romano. Bakit? Kasi po itong mga Hudyong ito, ang inaakala nila, ang darating na Mesiyas ay isang hari mula sa lahi ni David. Maghahari ito, makapangyarihan. Palalayain sila mula sa pagkaalipin ng bansang Roma. Political king ang kanilang inihintay. Pero lahat ng ito gumuho sapagkat yung Mesiyas na kanilang iniintay ipinanganak saan? Sa sabsaban. Ang mga magulang ay wala sa angkan, o sabihin natin, nasa linyada ng mga hari, pero wala sa kapangyarihan. Sina Maria at Jose. At ang lalong masakit dito, yung Mesiyas na kanilang iniintay, ipinako sa krus. Kaya natitisod sila kapag sinasabi nila na sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Hindi. Mahina yung Mesiyas na yan. Ayaw namin yan. Natitisod kami dyan. Sabi naman ni Pablo, ito'y mga kamangmangan sa mga hintil. Ang ibig sabihin, wala itong katinuan. Alam nyo, ayon kay Plinus Secundus, na isang sinuunang historian, tinawag niya ang pangangaral ng krus na isang mali at kakatuwang pamahiin. At sinasabi niya na ang mga mananampalataya ay may sakit ng amnesia o dementia, isang mental disorder. Alam niyo ba na may mga taong ang tingin sa ating mga Kristiyano mga siraulo, mga mangmang at mga bobo? Dahil sumasampalataya ka sa ipinako sa krus. Bakit mo sinasampalatayanan yung isang taong ipinako sa krus? Mga mangmang kayo. Sabi ni orator Cecilius, ang mga Kristiyano nagdurusan ng sakit ng pagkahibang at mga siraang ulo. Dahil di umano, pinapanampalatayanan at sinasamba natin ang taong ipinako sa krus. Hindi ba't kapag ating pinag-aralan ang mga kasaysayan ng mga relihiyon, si Kristo lamang talaga ang merong ganitong kasaysayan. Na ang ating sinasamba ay Diyos na nagkatawang tao na ipinako sa krus, namatay at inilibing at muling nabuhay. Si Buddha, hindi ganon. Yung ibang mga Diyos nila, hindi ganon. Pero ang Diyos natin, mga buwang kayo. Sasampalataya kayo sa Diyos na namamatay. Meron bang Diyos na namamatay? Kaya para sa mga hintil, isang kamangmangan. Isang walang matinong pag-iisip lamang ang mga taong sumasampalataya kay Kristo. Mga kapatid, ganyan ang mundo. Natitisod sa mensahe ng krus. Kamangmangan lamang ito. Sa katotohanan ayaw ng tao na ang Diyos ang magliligtas. Ang gusto ng tao ang gagawa ng paraan ng kanyang kaligtasan. Pero ang tanong, bakit sa kabila na hindi nakakaakit sa mundo ang mensahe ng krus ni Kristo, patuloy na nangangaral si Pablo at ang mga apostol? Kung ito'y hindi nakakaakit sa mga tao, bakit sina Apostol Pablo, sina Pedro, ang mga apostol ay humayo, napasapanganib, nakulong, pinarusahan, binitay? Bakit? Kung ito ay hindi nakakaakit sa mundo, bakit patuloy pa din ang mga iglesia sa pangangaral ng mensahe ni Kristo? At kung hindi nakakaakit ang mensahe ng krus ni Kristo, bakit ako nandito? Bakit ko ipinapangaral ang mensahe ng krus ni Kristo? Bakit ko ipinapangaral sa inyo ngayon ang mensahe ng krus ni Kristo? Bigyan lang ko sa inyo ng dalawang dahilan. Una,
dahil ito ang tanging paraan upang ang mga hinirang na makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Pakinggan nyo ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ipinapangaral natin ang mensahe ng krus ni Kristo sapagkat ito ang magliligtas sa mga makasalanang hinirang ng Diyos. Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa mga Hudyo, una, at gayon din sa mga Griego. Kung bakit hindi niya hihiya si Pablo, si Pedro, ang mga apostol at ang mga pastor at ang mga nangangaral ng ebanghelyo sapagkat naniniwala kami. At dapat kayong maniwala na ito ang paraan ng Diyos upang tawagin ang mga makasalanan sa kanilang mga kasalanan upang sila'y magsisi at mga ligtas. Anong sabi ni Pablo sa Roma chapter 10? Verse 13 to 15, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makakarinig kung walang tagapangaral? Kaibigan, kung meron man tayong kasama ngayong hapon na ito, na ikaw ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, etong nais kong sabihin sa iyo, oo, ang ebanghelyo ay nagsasabing hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa paraan mo, sa gusto mo, sa relihiyon mo, sa paniniwala mo. Ang mensahe ng krus ni Kristo ay ito, maliligtas ka lamang sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang may kakayanang magbayad ng iyong mga kasalanan. Ang krus ni Kristo ang iyong kailangan para sa iyong kaligtasan. Kung hindi natin ipapangaral ang krus ni Kristo, walang ibang mensaheng magliligtas sa mga tao mula sa kasalanan. Walang magliligtas sa kanila sa kamatayan. Walang magliligtas sa kanila sa impyerno. Kung hindi natin ipapangaral ang ebanghelyo ni Kristo, patuloy na mapapahamak ang mga makasalanan sa impyerno. Mga kapatid, kayong mga miyembro ng iglesyang ito ng CRC, patuloy na mapapahamak ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kaanak, kung hindi ninyo ipapangaral ang mensahe ng krus ni Kristo. Oo, hindi ito nakakaakit sa kanila. Pero kailangan nilang mapakinggan dahil ito lamang ang tanging paraan para magkaroon sila ng kaligtasan. At pangalawa, bakit kailangan namang ipangaral ang mensahe ng krus ni Kristo kahit hindi nakakaakit sa mundo? Dahil iniutos mismo ito ng Panginoong Jesucristo. Mark 16:15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ganon din ang sinabi niya sa Matthew 28:18-20. Mga kapatid, ang matapat na pangangaral ng ebanghelyo ay bilang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin ibabase ang pangangaral ng ebanghelyo sa tugon ng tao, kundi sa utos ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo minsan, kapag tumingin ka lang sa bunga ng iyong ginagawa, baka tumigil ka at manghinawa ka. Nakakapagod ang mangaral. Lalo na kapag nangangaral ka at walang naliligtas. Nakakapagod ang mangaral kapag yung mga taong pinapangaralan mo ayaw makinig. Sa mahigit 20 taon na po ng aming iglesia, ang lagi naming panalangin, bigyan kami ng oportunidad ng pangangaral ng ebanghelyo.
At masasabi ko sa inyo ng aming iglesia ay nangangaral talaga ng Ebanghelyo. Marami kaming ginagawang pangangaral ng Ebanghelyo. At ako personally bilang pastor, nararamdaman ko minsan yung pagod. Alam niyo, minsan parang ayaw mo nang gawin kasi parang ang tigas ng puso ng tao. Meron kaming learning center, running 22 years. Every year, we have more than 25 parents. Dati, 50 parents pa ho ang umaattend sa Bible study. Imagine nyo, 22 years, pero mabibilang nyo sa kamay ang naligtas sa mga magulang. Nakapangaral na ako sa 1,000 tao. Nakapangaral na ako sa daan-daang mga tao. Minsan kapag titingnan ko yung pangangaral ko, bakit walang naliligtas? Tama na nga yan! Kung ibabase ko lamang ang aking pangangaral ng Ebanghelyo sa tugon ng tao, matagal na akong mayaw. At baka yan din ang nararanasan mo at nararamdaman mo. Gusto mo nang tumigil dahil matigas ang ulo ng asawa mo, o ng anak mo, o ng kapatid mo, o ng kapitbahay mo, o ng mga kaibigan mo. Kapatid, huwag mong ibase sa tugon ng tao. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay pagsunod sa utos ng Panginoon. Mangaral ka dahil iniutos ng Diyos na ipangaral ang mensahe ng krus. Tandaan natin, kahit patanggihan ng mga tao, kahit pa usigin tayo ng mga tao, kahit pa ayawan nila ang mensahe ng krus ni Kristo, kahit pa hindi nakakaakit sa mga tao, patuloy nating ipangaral ang Ebanghelyo dahil ito ang utos ng Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po ba na hindi lamang ang mensahe ng krus ang hindi nakakaakit sa mundo, pati ang mensahero ng krus ni Kristo. Ang sabi ni Pablo dito, siya daw ay napako sa krus sa sanlibutan. Ang ibig sabihin po nung napako sa krus sa sanlibutan, ang ibig sabihin niyan, para sa mundo, wala nang halaga si Pablo. Kaya siya noon ay nilayuan, inusig, kinutya hanggang sa siya ipapatay sapagkat hindi na siya umaayon sa sistema ng sanlibutan. Dahil ipinangaral ni Pablo ang mensahe ng krus ni Kristo, ang mga taong dati niyang kasama ay naging kanyang kaaway. Ang mga taong dating humahanga sa kanya ay siya nang bumabatikos sa kanya. Kapatid, hindi sisikat at hindi tatangkilikin ng mga tao ang mga mensaherong matapat na nangangaral ng mensahe ng krus ni Kristo. Hindi sila sisikat sapagkat kanilang ipinapangaral na ang tao ay walang magagawa, na ang tao ay hindi mabuti, na ang tao ay mapapahamak, na ang kailangan ng tao ay si Kristo. Sinong mga sisikat na mensahero? Yung mga hindi tapat na nangangaral. Yung mga itinatago ang mensahe ng krus ni Kristo. Pagmasdan yung mundo, aling mga iglesia ang dinadayo ng mga tao? Yung mga iglesyang tapat sa mensahe ng krus ni Kristo o yung mga iglesyang pinababaw ang Ebanghelyo? Isa po sa pinakakilalang iglesia sa Amerika ay ang Lakewood Church ni Joel Osteen na may mahigit 52,000 attendance kada linggo. Wala ho tayo sa kalingkingan. Pero bakit siya dinadaluhan ng maraming tao? Dahil karamihan sa kanyang mga mensahe ay mga positibong mensahe. At minsan sinabi niya sa kanyang pangangaral, eto, bagamat masama ang ating mga panlabas na anyo, may maganda sa kalooban ng tao. 99.9% ng tao ay mabuting tao. Sa pandinig, hindi ka masama, mabuti ka. There's something good in you. Kaya mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya itong mga taong ito'y tuwang-tuwa sa Kanya. He never mentioned Satan. He never mentioned sin. He never mentioned hell. That's why people are coming and coming and coming to Him.
because they feel so good kapag sila'y nasa iglesia. Wala daw judgment. Pero nasa sabihin sa iyo, kapatid, sa iglesyang ito, at sa iglesia namin, hindi namin i-comfort ang iyong kasalanan. Dahil malibang magsisi ka sa iyong kasalanan, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, kung ang mensahe ng krus ni Kristo ay hindi nakakaakit sa mundo, ano naman na naging bunga nito sa mga sumampalataya at naging Kristiyano? Ito yung ikalawa. Dahil sa mensahe ng krus ni Kristo, hindi na magpapaakit ang mga Kristiyano sa mundo. Pakinggan mo to. Kung ikaw ay Kristiyano na, dapat hindi ka na nagpapaakit sa mundo. Sabi ng verse 14, datapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ni Kristo, na sa pamamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Now, ang krus ni Kristo ang bumago ng pananaw ni Pablo sa mundo. Dahil sa krus ni Kristo, nagbago ang tingin ni Pablo sa mundo. Nung si Pablo ay hindi pa Kristiyano, si Pablo ay abalang-abala sa relihiyon ng mga Hudyo, siya po'y abalang-abala sa paghahabol ng karangalan ng mundo. Let me just give you the curriculum vitae, o yung character sketch ni Apostle Pablo before siya naligtas. Si Pablo, bago niya pinaniwalaan ang mensahe ng krus ni Kristo, ang pangalan niya ay Saulo, isang masugid na Hudyo, mula sa lahi ni Benjamin, isa sa lahi na hinirang ng Diyos, tinuli ng 8 araw, ayon sa batas ni Moses. Nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Nag-aral po siya sa isang kalidad na universidad at umupo sa isang napakagaling na guro. Isang pariseyo, pinaka-strikto sa doktrina ng relihiyon ng mga Hudyo. Sa kabanalan walang kapintasan, sapagkat masikap niyang sinunod ang lahat ng kautusan. Napaka-makasigasig sa kanyang relihiyon, nakahihigit sa lahat ng kanyang mga kababata. At ang kanyang pagkamasigasig ay nagdala sa kanya upang usigin ng mga Kristiyano, wasakin ang iglesia. In short, si Pablo ay dakila sa mundo sa larangan ng relihiyon. At siya'y isang sikat na tao sa mundo ng Hudaismo. Pero, nung maunawaan niya ang krus ni Kristo, nawala ang ningning ng mundo sa kanyang paningin. Dahil nung siya'y papuntang Damasco para wasakin at dakipin sana ang mga Kristiyano, siya ang dinakip ni Kristo. Ipinangaral sa kanya ni Jesus mismo ang mensahe ng krus at mula noon nabago si Saulo. Siya ay naging Pablo. Mula noon, ang iglesyang winawasak niya ay ang iglesia ng itinatayo niya. Ang Kristiyanong hinahanap niya para patayin ay ang mga Kristiyanong kanyang hinahanap para kasamahin. Ang mensaheng kanyang niyuyurakan ay ang mensahe ng kanyang ipinapangaral. At ang Kristong dating kanyang itinatanggi ay ang Kristo ng kanyang ipinagmamapuri. Hindi na nakikita ni Pablo ang mundo. Ang nakikita ni Pablo ay ang mensahe ng krus ni Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, ang mundo ay napako sa krus para kay Pablo. Anong ibig sabihin noon? That the world is crucified in the cross. Ang ibig sabihin niyan, ang mundo ay hindi na nakakaakit sa kanya. Ibig sabihin, nahayag na kay Pablo ang kapangitan ng sistema ng mundo. Ang kasinungalingan ng mundo, ang kasinungalingan ng relihiyon ng Judaismo, nabunyag sa kanya ang kawalang kabuluhan ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya nawalan na ng halaga sa kanya
ang kasikatan, ang kayamanan, o ang pansamantalang katagumpayan. Dahil ipinakita ng krus ni Kristo na ang pinakamahalaga sa tao ay si Kristo. Mga kapatid, dapat ganito ang mangyari sa mga tunay na Kristiyano. Dapat nabunyag na sa iyo ang iniaalok ng sanlibutan. Dapat nabunyag na sa iyo ang kanyang kabulukan, ang kanyang kasalanan, ang kanyang kasinungalingan. Dapat nabunyag na sa iyo na ang relihiyon ng mundo ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya nga ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na dapat nagpapaakit sa alok ng sanlibutan. Hindi ka na dapat naaakit sa kasalanan, sa karangyaan, sa kasikatan, at sa sariling paraan ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasanglibutan. Sapagkat kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Anong ibig sabihin ng sanlibutan na tinutukoy dito ni Pablo at tinutukoy dito ni Juan? Mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa mga pisikal na mundo, kundi sa sistema ng mundo na laban sa Diyos. Ang sistemang kumokontra sa katotohanan ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ang mga bagay sa mundong ito ay amoral. Wala itong magagawa para ikaw ay maging makasalanan dahil wala silang buhay. Pero kung paano mo ginagamit ang mga bagay ng sanlibutan at kung paano mo sinusunod ang sistema ng sanlibutan, ito ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Pag sinabi nating sanlibutan, ito yung kasalanang tinatanggap ng lipunan. Alam nyo, bumaba na nang bumaba ang moralidad ng tao. Ang mga kasalanan noon ay tila hindi na kasalanan ngayon. Halimbawa na lamang ang pagsasama ng hindi kasal. Doon, kapag nagsama ang hindi kasal, iskandalo. Ngayon, kapag nagbalita ka na nagsasama sila na sila hindi kasal, ikaw pa ang ididemanda, libel. Kung noon, nakakahiya ang lumakad na ikaw ay may anak na hindi kayo kasal, anong tingin ngayon ng mundo? Tanggap na to. At marami, nauuna ang kama bago ang kasal. Bumaba na ang mundo. At kung ikaw isang Kristiyano, hindi ka dapat ganito. Gising pa ho kayo? Na ang tingin mo sa kasalanan ay ordinaryo lamang. Na dahil tanggap ng sanlibutan, tanggap na rin ito ng ating iglesia. Hindi po. Mananatili tayo sa katotohanan na ang kasalanan ay kasalanan. Tanggap man ito ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay ang pagkagumon sa material na bagay na nagdadala sa kalayawan ng laman. Mga ugaling mapagmataas at makasarili. Mga ugaling ang iniisip ay kaligayahan ng laman. Bakit hindi mo na dapat ibigin ng sanlibutan? Dahil ang pag-ibig sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Ang mga taong umiibig sa sanlibutan ay nakikipag-away sa Diyos. At ang mga umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, suriin mo sarili mo ngayong araw na ito. Ikaw ba'y talagang may pag-ibig sa Diyos? Kung ikaw'y tunay na may pag-ibig sa Diyos, makipaghiwalay ka sa sanlibutan. Dahil kapag patuloy kang may relasyon sa sanlibutan, ang ibig sabihin niyan, hindi mo iniibig ang Diyos. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, may ex. Ex niya na ang sanlibutan. Dahil si Kristo na ang kanyang iniibig. Kaya si Pablo, iniwan niya na ang mundo
para ibigin ang Diyos. At para ibigin ang mensahe ng krus ni Kristo. Kapatid, kaibigan, ikaw, sinong mahal mo? Mahal mo ba ang Diyos o ang sanlibutan? Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Dapat isa lang. At sana tigil-tigilan mo na ang tema ng awit mo, sana dalawa ang puso ko. Hindi po pwede. Sa asawa, hindi pwedeng dalawa. Sa pag-ibig, hindi po pwedeng dalawa. Isa lamang. At hindi rin po pwedeng dapat meron kang number 1. Kasi kapag meron kang number 1, may number 2. Dapat the only one. At ang Panginoon na hindi pumapayag na meron siyang kabahagi sa pag-ibig mo sa Kanya. Take it or leave it. Ibigin mo ang Panginoon, talikuran mo ng sanlibutan. Ganon din, hindi na tayo dapat mabuhay sa pamantayan ng mundo. Dapat tayo nabubuhay sa pamantayan ng Diyos. Alam niyo, maraming tao ngayon ang nabubuhay sa sinasabi ng ibang tao. Kaya sa maraming pagkakataon, ang hinahanap natin ay ang approval ng tao. Kaya kapag ang isang bagay na gagawin natin ay hindi nakakatuwa sa tao, hindi na natin ito gagawin. At kung ano yung nagagustuhan ng mga tao, yun ang gagawin natin. Halimbawa na lamang, kapag nag-post ka, alam ko marami sa inyo dito ay mayroong social media account. Pag nag-post ka, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo lang? Hindi. Pagkatapos mo mag-post, palagi mong bibisitahin. Titingnan mo kung ilan na nag-like, nag-share, nag-react, nag-heart, at nag-comment. Kapag kakaunti, malungkot ka. Pero pag marami, motivated ka. Kaya anong gagawin mo? Mas dadamihan mo ang post na kahawig ng maraming like. Hindi ba't ganyan ang kalakaran ng mga content creator at ng mga vlogger? Gagawin mo ang lahat, mapasaya lamang ang maraming tao para sa like, para sa share. Kahit nakasalanan, mapasaya lamang ang mga tao. Hindi ba't nauso ang sa content yung challenge accepted? Na kahit na hindi naman dapat gawin, ginagawa para lamang sa like, sa approval ng mga tao. At meron akong isang nabalitaan na namatay ng dahil sa challenge accepted. Pinakain ba naman ng buto ng manok? Namatay. Bakit? Sa approval ng mga tao. Mga kapatid, mga Kristiyano tayo. Hindi na tayo mga taga-mundo. Kaya ang dapat nating hinahanap ay hindi ang approval ng tao, kundi ang approval ng Diyos. Di bali nang hindi ka sikat sa mundo, basta nakakalugod ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Aanin mo na ikaw ay kilala ng mga tao sa mundo, kapag dumaan ka sa mall, ikaw ay sinisigawan, ikaw ay sinisipulan, ikaw ay pinagpipicturan, ikaw ay hinihinga ng pirma, pero sa harapan ng Panginoon, isa ka lamang basura. Kapatid, Kristiyano tayo. At yung Kristiyano tayo, hindi na tayo dapat makamundo. Ganito na rin, mag-isip ang maraming iglesia. Kaya maraming iglesia ngayon, pinababaw ang pangangaral, pinalabnaw ang ebanghelyo, binaluktot ang mensahe ng krus ni Kristo upang maging relevant lamang ito sa mga tao. Kaya, ang expository preaching ay nagiging inspirational talk na lamang. Kaya pansinin nyo ang marami at mga malalaking iglesia. Hindi sila expository preaching. Ano? Inspirational preaching or inspirational talk. Yung kapag dumalo ka, nakaupo ka sa magandang silya, malamig ang palibot, maganda ang ilaw, at kuwela ang nangangaral. You will feel good. You will feel awesome. At bakit ito ang ginagawa ng mga tao? Dahil dito sila sisikat. Dito sila makakuha ng maraming tagapakinig. Pero maliwanag kay Pablo na mali ang ganitong motibo. Kaya nakita niya ng lahat ng kanyang nagawa noon sa reliyon ng mga Hudyo
ay parang isang dumi lamang. Walang saysay sa walang hanggan at walang patutunguhan kundi kapahamakan. Kaya naman, lahat ng inalok kay Pablo noon ng sanlibutan ay kanya nang tinalikuran. Lahat ng paniniwala sa maling relihiyon ay kanya nang itinama. Ang kanyang kahambugan ay napalitan ng kapakumbabaan. Kung noon ipinagmamalaki niya ang nagawa niya sa kanyang dating relihiyon, na bago ito ng krus ni Kristo. Kaya sa kabila ng maraming nagawa ni Pablo, wala na siyang anumang ipinagmamuri. Hindi kung ano at sino siya noon, hindi kung ano at sino siya ngayon, hindi kung ano ang nagawa niya noon, at hindi kung ano ang nagawa niya ngayon. Pansinin nyo, sa kabila na si Apostol Pablo ang may pinakamaraming nagawa sa lahat ng lingkod ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, ito ang sinabi ni Pablo. 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapat sa umagitan ng biyaya ng Diyos. Ako sa kanyang biyaya. I am what I am by the grace. Kapatid, kung ano man ang meron ka, kung ano man ang nagagawa mo, kung ano man ang natatamasa mo, kung ano mang karunungan ang meron ka, kung ano mang kayamanan ang meron ka, kung ano mang kasikatan ang meron ka, kung ano mang katalinuhan ang meron ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil biyaya lamang yan ng Diyos sa iyo. Kaya wala kang dapat ipagyabang. Wala kang dapat ipaghambog sa mundong ito. Dapat ang mga Kristiyano nakikitaan ng kababaan na katulad ni Kristo. Kaya para kay Pablo, ang lahat ng papuri ay kay Kristo at ang lahat ng karangalan ay sa mensahe ng krus ni Kristo. Mga kapatid, bilang hamon at bilang pagkatapos, huwag nating ipagpalit ang mensahe ng krus ni Kristo sa mga bagay na iniaalok lamang ng mundo. Dahil lahat ng iniaalok ng mundo, pansamantala lamang. Pero ang mensahe ng krus ni Kristo ay pangwalang hanggan. Huwag na tayong paakit sa relihiyon ng mundo, sapagat ang dulo nito ay kapahamakan sa kaluluwa ng tao. Bagkus ngayon, ang pagsikapan natin, kapag tumitingin tayo sa mundo, makita natin na napako na ito sa krus ni Kristo. At nawa, kapag tumitingin sa iyo ang mundo, ang nakikita nila ang napakong si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nawa ang makita nila ay isang Kristiyano na hindi na nagmamahal sa mundo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, isang mapanghamon na mensahe ang aming napakinggan. Ang karangalan ay nasa krus lamang ni Kristo. Ang karangalan ay nasa Diyos lamang. Panginoon, salamat sa paalaala sa amin ngayong hapon na ito. Na bilang mga Kristiyano, alam namin ang mensahe ng krus ni Kristo ay hindi na nakakaakit sa mundo. Subalit ganun pa man, dapat naming ipangaral ito sapagkat ito ay iyong iniutos na dapat naming gawin sapagkat ito ang iyong idinilagang paraan para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Panginoon, tulungan niyo kami. Mahirap, nakakapagod, nakakapanghina, nakakatamad minsan, sapagkat ang tao'y ayaw tumugon. Ang tao'y matigas ang ulo. Ang tao'y matigas ang puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mangibabaw sa amin ang katotohanan. Kahit hindi nakakaakit ang ebanghelyo sa tao, ang mensahe ni Kristo sa tao, ipangaral pa rin namin ito. At Panginoon, sana mapalalahanan kami na kami mga Kristiyano na
Kaya hindi na kami dapat maakit sa mundo. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang makita namin ang krus ni Kristo at hindi na iniaalok ng mundo. Habang lahat tayo nakapikit na kayo po, mga kapatid, kung ginikilos ka ng Panginoon sa umagitan ng pangangaral ng kanyang salita, huwag mong hayaang matapos ang pagtitipon na ito na hindi ka tumutugon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Magkaroon tayo ng ilang sandali, mga kapatid, para mag-reflect sa ating napakinggan. Manalangin ka sa Panginoon kung ikaw ay nahamon sa katotohanan. Kung may utos, iyong sundin. Kung may pananaway, iyong tanggapin. Kung mayroong pangako, ay iyong yakapin. Nawa ang mensaheng ito ay magpabago sa atin. Ilang sandali po tayong manalangin. Manaming Diyos, pinapupurihan po namin ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang mensaheng amin napakinggan ay hindi bumalik sa amin ng walang kabuluhan o dumating sa amin ng walang kabuluhan. O aming Diyos, gawin niyo po itong makapangyarihan. Mangusap ka sa iyong mga anak, baguhin mo kami sa aming mga kaisipan, baguhin mo ang aming kalooban, baguhin mo kami para sa iyong kalooban. Itinatanghal ka namin, niluluwalhati sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Yesus. Amen.